Si Ryudo ay isang basura na hindi makakakuha ng isang babae na magkagusto sa kanya kahit na ito ay binayaran. Ngunit ang kanyang buhay ay nagbago para sa mas mahusay kapag siya ay nagtapat sa isang mapang-akit na sikat na babae sa paaralan. Sa paaralan pinagmamasdan ni Ryudo si Luna mula sa malayo habang nakikipag-hangout siya sa kanyang mga kaibigan ngunit hindi lang siya dahil lahat ng mga lalaki ay gusto ng isang piraso ng kanyang matamis na pisngi. Natsitsismisan sila tungkol sa pagiging madali ni Luna na papadaan sa mga kalye at kung paano sila magkakaroon ng pagkakataong makasama siya. Ngunit hindi katulad nila si Ryudo ay hindi nagbabahagi ng parehong damdamin bilang isang Sigma loner sa mga hangal na ito. Biglang sumulpot si Luna sa kanyang harapan humiram ng lapis at sumulat sa kanyang mesa habang si Ryudo ay nakatiklop na nakikita ang kanyang mga bundok mula sa malapitan. Hanga si Ryudo na hindi tulad niya madaling makipag-usap si Luna sa ibang tao kasama na siya. Ibinalik ni Luna ang lapis at kinuha ito ni Ryudo mula sa kanya na sana ay ginamit niya ang kanyang lapis ng mas matagal at lalo itong umibig. Sa lunch break kumakain si Ryudo kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Yusuke at Ren at pareho silang talunan tulad niya na gustong mag-donate sa mga streamer ng hot tub ng kanilang buong ipon. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglalaro at gustong makipaglaro sa Ultimate Gamer na si Tyne ngunit nanlulumaw sa kung gaano kahirap makapasok sa kanyang server dahil sa pagsusulit na nangyari at kung paano maaaring maging kakilakilabot ang kanilang mga marka. Tiniyak ni Ryudo sa kanila na siya ay nasa parehong bangka at ito ay nagpapagaan sa kanyang mga kaibigan. Si Ren ay nag-forfeit na ang sinumang makakakuha ng pinakamahusay na mga marka ay kailangang gawin ang anumang sabihin sa kanila ng isa na may pinakamasamang marka at si Ryudo ay nataranta. Pagkatapos ay parehong may masamang marka sina Yusuke at Ren ngunit si Ryudo ay may magandang marka ibig sabihin ay haharapin niya ang pagkawala ni Yusuke. Hinahamon ni Yusuke si Ryudo na kailangan niyang umamin sa babaeng gusto niya para ma-reject siya at makasama sila sa loser squad. Sinubukan ni Ryudo na magsinungaling tungkol sa hindi pagkakaroon ng crush ngunit bigla siyang natigilan nang maalala si Luna at nahuli siya ng kanyang mga kaibigan na nagsisinungaling. Pagkatapos ng paaralan sinunod ni Ryudo kung ano ang gustong patunayan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang sarili bilang isa sa mga lalaki ngunit upang makakuha din ng pagsasara sa kanyang nararamdaman para kay Luna upang masimulan niya ang kanyang kontrabida arc. Si Luna ay nagpapakitang maganda gaya ng dati at pinapakalma si Ryudo dahil sa kaba. Tinanong niya si Ryudo kung ano ang gusto niyang pag-usapan ngunit nagpupumilit siyang makita ang kanyang cute na mukha dahil sa takot na gisingin niya ang dragon sa ilalim ngunit sa wakas ay nakakuha siya ng lakas ng loob at sinabi kay Luna na gusto niya siya. Nagulat ito kay Luna kaya tinanong niya si Ryudo kung ano ang nagustuhan niya sa kanya at sinabi ni Ryudo na sa tingin niya ay cute siya kaya namula si Luna. Napapikit si Ryudo umaasang tatanggihan lang siya ni Luna at tapusin ito ngunit tinanggap niya ang kanyang damdamin nagpapadala ng mga shockwave sa lahat ng mga birhen doon na nagbibigay sa amin ng pag-asa na nagkaroon kami ng pagkakataong magkasundo sa isang masamang katulad niya. Nang makita ang kanyang naguguluhan na mukha tinukso siya ni Luna at tinanong siya kung talagang nagde-date sila ngayon kaya sinabi ni Ryudo na oo na tinutupad ang kanyang pangarap pagkatapos ay sabay na umuwi ang bagong mag-asawa at ang puso ni Ryudo ay nagsimulang tumibok nang mabilis nang sabihin ni Luna na ang kanyang pangalan ay Cole. Ilang taon na ang nakalipas si Ryudo ay tinanggihan ng isang babae kaya dahil sa kawalan ng kapanatagan tinanong ni Ryudo si Luna kung bakit siya pumayag na makipag-date sa kanya. Nararamdaman ni Ryudo na hindi pa siya gaanong kilala ni Luna para makipag-date sa kanya ngunit tinutulan niya ito na nagsasabing gusto niya itong mas makilala dahil may maliit itong crush sa kanya dahil lang sa lakas ng loob nitong umamin. Tiniyak sa kanya ni Luna na ayos lang na huwag munang magkaroon ng matinding damdamin para dahan-dahan at mas lumakas ang kanilang damdamin at ang kanyang mga salita ay nagpaunawa kay Ryudo kung bakit siya nagkaroon ng maraming kasintahan sa nakaraan. Gayunpaman sinabi ni Luna na hindi pa siya nakipag-date sa sinumang may sapat na katagalan para talagang magustuhan sila dahil palagi siyang natatalo dahil sa pagiging masyadong tapat at clingy. Pagkatapos naalala ni Ryudo ang mga chismis na madali lang siya at nang ihatid ni Ryudo si Luna sa kanyang bahay nagmamadali siyang umalis ngunit hiniling siya ni Luna na pumasok dahil mag-isa lang siya sa bahay. Nanginginig ang boses tinanong ni Ryudo kung okay lang bang pumasok at sinabi ni Luna na oo kaya pumasok si Ryudo sa kanyang bahay at nagsimulang kabahan.
Pumasok siya sa loob ng kanyang silid, tumingin sa paligid at nagsimulang tupi pagkatapos makita ang kanyang drawer. Gustong makita ang kanyang damit na panloob, ngunit pumasok si Luna at pinigilan ang kanyang pagkabulok. Hinugot niya ito mula sa kanyang drawer, isang cute na black lace camisole, at ipinakita ito kay Ryudo. Pagkatapos hiniling siya ni Luna na maupo, ngunit nagsimula siyang mag-glitching pagkatapos niyang malaman na dapat siyang umupo sa kanyang kama. Gayunpaman napansin ni Luna ang kanyang pag-uugali at nagtanong kung gusto niyang mag-shower muna. Ang kanyang tanong ay nalilito kay Ryudo at Luna nagsimulang maghubad ng kanyang mga damit, ipinakita sa kanya kung ano ang ginawa ng kanyang ina na ikinamulan niya at iniisip na ngayon ang araw na siya ay mag-pop ng kanyang cherry at maging isang lalaki. Gayunpaman sinabihan siya ni Ryudo na huminto at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya, na tahasan niyang sinabi sa kanya na gusto niyang kilitiin ang adobo na ito. Sinabi ni Luna kay Ryudo na ito ang ginagawa ng pakikipag-date sa isa't isa, ngunit sinabi ni Ryudo sa kanya na ito ay masyadong maaga at gusto niya ito sa tamang panahon na ginagawa itong espesyal at makabuluhan para sa kanilang relasyon. Hindi siya naiintindihan ni Luna at sinabi na ito ang karaniwang ginagawa niya sa kanyang mga nobyo upang maiwasan ang mga ito na tumakbo sa ibang mga babae. Dito napagtanto ni Ryudo na lahat ng nakaraan niyang kasuklam-suklam na nobyo ay itinapon siya dahil sa inip matapos nilang makuha ang gusto nila na ang kanyang katawan bago lumipat sa ibang mga babae. Sa kaibuturan, gusto ni Ryudo na gawin ito at i-pop ang kanyang cherry, ngunit tumanggi siyang maging katulad ng kanyang mga ex hanggang sasabihin niya kay Luna na itigil ang pangangilati ng atsara. Nang maglaon, sinabi ni Luna na hindi siya nakipag-date sa isang lalaki na kasing sinsero ng dati na nagbukas ng kanyang mga mata na may mabubuting lalaki. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ipinagtapat ni Ryudo kay Luna na hindi pa siya nakipag-date sa sinumang babae noon at wala siyang kaibigang babae, at tiniyak niya kay Luna na hindi siya basta-basta makikipag-ugnay sa ibang mga babae at iiwan siya kung tumanggi siyang mag-hot yoga kasama ang kanya. Gusto ni Ryudo na mangyari ang kanilang unang pagkakataon dahil gusto talaga ito ni Luna at hindi dahil sa pakiramdam ni Luna na tungkulin niyang pasayahin siya. Ang kanyang mga salita ay nagpapasaya kay Luna at sinabi niya sa kanya na kapag dumating ang araw na nakuha niya ang kanyang mga dangleberries, ang kanilang relasyon ay magiging mas matatag at hindi mababaw. Kinaumagahan, late na dumating si Luna sa paaralan habang maganda pa rin at lahat ng mga lalaki ay nakikiliti sa kanya. Tumingin si Ryudo sa kanya at lumingon siya sa kanya, namumula si Ryudo sa kanyang tingin lang. Matapos malaman na pumunta si Ryudo sa bahay ni Luna, hindi makapaniwala ang kanyang mga kaibigan na hindi pinalakpakan ni Ryudo si Luna at nag-pop ng sarili niyang cherry dahil lang sa hindi siya emotionally ready. Ngunit ipinagtanggol ni Ryudo ang kanyang sarili, sinabi sa mga simps na ito na magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon dahil nakikipag-date siya sa kanya. Hindi makapaniwala ang magkakaibigan sa sinabi niya at sinabi kay Ryudo ang totoo na ang mga nerd na tulad nila ay kinukonsidera ng mga sikat na tipong biro at one night stand lang si Luna para kay Luna bago siya tumalon sa adobo ng ibang lalaki. Pagkatapos nakilala ni Ryudo si Luna na nasa sabik na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang wet dream na kinasasangkutan niya, at ang mga dude sa paligid niya ay tahimik na kinukutya siya habang ang kaibigan ni Luna na si Nicole ay nakatitig kay Ryudo na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Pagkatapos nagsimulang makipag-usap si Luna kay Ryudo sa publiko at hindi ito pinansin ni Wonhye. Patuloy siyang nakakakuha ng masamang tingin mula sa mga tao, lalo na kay Nicole. Nang maglaon, tinanong ni Ryudo si Luna kung sinabi niya sa sino man ang tungkol sa kanilang relasyon at isiniwalat niya na sinabi niya kay Nicole. Nang marinig ang impormasyong ito, hiniling ni Ryudo kay Luna na ilihim ang kanilang relasyon at itigil na niya ang pakikipag-usap sa kanya sa paaralan. Iminungkahi niya na maaari silang makipag-usap sa isa't isa sa katapusan ng linggo, kung saan malugod na sinang-ayunan ni Luna kinuha ang lahat ng sinabi niya habang iniimbitahan siya nitong makipag-date tuwing Sabado. Sa bahay, si Ryudo ay nagpapanik, hindi alam kung anong uri ng petsa ang dapat niyang dalhin kay Luna o kung anong kulay ng damit na panloob ang dapat niyang isuot kapag ipinakita niya sa kanya ang kanyang dragon. Bigla siyang tinawagan ni Luna para sa isang video chat, tinanong kung saan niya siya dadalhin para sa kanilang unang petsa, kung saan sinagot niya ang mga pelikula. Tinanong siya ni Luna kung bakit gusto niyang makipag-date sa kanya at si Ryudo habang namumula sinabi na gusto niya itong makilala ng mas mabuti na ikinabigla niya.
Inamin niya na wala siyang planong inihanda para sa kanilang date at handang sumama sa anumang gusto niya at iyon ang dahilan kung bakit si Luna ay tumiklop dahil wala pang lalaking nagsabi sa kanya ng ganoon kaya sinabihan niya si Ryudo na magpakita na lang sa date bilang siya ang gagawa ng pagpaplano. Natarante si Ryudo nang makita ang kanyang cute na mukha at nagsimulang isipin siya sa isang silid ng hotel naghihintay sa kanyang anaconda. Pagkatapos pumunta sila sa isang shopping date na paborito ni Luna at natawa si Ryudo nang makita siyang nakasuot ng normal na pananamit na kahit na ang mga tao sa kanilang paligid ay fangirl sa kanya. Nakita ni Ryudo ang sarili niyang refleksyon na pagtanto niyang isa siyang pangit na gremlin at naisip niya na wala na si Luna sa kanyang liga. Nagpatuloy si Luna sa pamimili na parang isang shopaholic habang si Ryudo ay sumusunod sa kanyang likuran ngunit pagkatapos sinabi ni Luna kay Ryudo na alam niyang hindi siya nag-e-enjoy sa date ngunit ginamit ni Ryudo ang kanyang palso at sinabi kay Luna na siya ay masyadong abala sa pagbibigay pansin sa kanya nakikita kung anong uri ng damit. Gusto niya at nakikita siyang masaya nagpapasaya rin sa kanya. Namumula si Luna na nahihiyang marinig ang kanyang matatamis na salita at ang kanyang cute na mukha ay tumama kay Ryudo na nagpaparamdam sa kanya kung gaano niya talaga siya kagusto. Pagkatapos tinawagan ni Nickel si Luna tinanong kung nasaan siya at nagsimulang mabaliw matapos marinig na nakikipag-date siya kay Ryudo. Nagsisimula siyang makaramdam ng insecure iniisip na hindi talaga siya gusto ni Luna at mas lumalala ang kanyang insecurity kapag kinabukasan hindi tumugon si Luna sa kanyang mga text. Nagsisimula siyang mag-alala tungkol sa kung ano ang maaaring ginagawa nito sa loob ng maraming oras habang hindi tumutugon sa kanya iniisip na may kasama siyang gustong katawan ngunit mabilis itong naglaro ng mga video game upang mawala ang kanyang isip sa kanya. Sa paaralan nakita ni Ryudo na inanyayahan si Luna sa pagsasanay sa soccer ng ilang random na mainit na NPC at pinaliligaya siya ng mga kaibigan ni Ryudo na normal ito para sa mga nerd na tulad nila na pagtaksilan. Nang maglaon nag-text si Luna kay Ryudo sinasabing makipagkita sa kanya at alam na ni Ryudo na siya ay itinatapon kaya't pumunta siya kay Luna nang may pagsasara at lakas ng pag-iisip habang hinihiling din na sana ay kinuha niya ang pagkakataong palakpakan siya noon. Nilapitan ni Ryudo si Luna umaasa sa pinakamasama ngunit ipinakita lang niya sa kanya ang limitadong edisyon ng phone case na kabibili lang niya at sinurpresa siya dahil kumuha siya ng isa pa para sa kanya para magkaroon sila ng magkatugmang phone case. Ibinunyag ni Luna na buong araw siyang nakikipaglaro kay Nickel kaya naman hindi niya masagot ang mga text nito. Ibinuko ni Ryudo ang kanyang bibig ibinunyag kung gaano siya ka-insecure sa pag-aakalang siya ay itinatapon at nagsimula siyang umiyak sa kaligayahan na ikinagulat ni Luna. Pagkatapos ginamit ni Ryudo ang case ng telepono at masaya si Luna na matagumpay ang kanyang isang linggong sorpresa sa anibersaryo nakakagulat si Ryudo na ipinagdiwang niya ito. Natatakot si Luna na kinasusuklaman niya ang regalo at inihayag ni Ryudo na ito ay dahil minsan siyang tinanggihan ng isang batang babae na nagngangalang Maria na kanyang kaibigan. Noong una inakala ni Ryudo na ganoon din ang nararamdaman ni Maria para sa kanya ngunit tinanggihan niya ito inilagay siya sa friend zone at dahil dito ay na-insecure si Ryudo sa mga babae. Masaya ang pakiramdam ni Luna na tinanggihan si Ryudo dahil kung nakipag-date siya kay Maria hindi na sana umamin si Ryudo kay Luna. Nararamdaman ni Ryudo na hindi magtatagal ang pagmamahalan niya kay Maria ngunit hindi sumang-ayon si Luna at ibinunyag niya na ang kanyang mga magulang ang unang magkasintahan ng isa't isa at gusto rin niya ang pag-ibig na katulad nila. Biglang may dumaan na sports car at nagsimulang mag-geek si Ryudo alam ang bawat detalye tungkol sa kotse habang nakikinig si Luna sa gulat kung gaano siya ka-geek. Nagsimulang magpanik si Ryudo matapos ihayag ang kanyang tunay na pagiging nerd ngunit masaya si Luna na marinig siyang magsalita ng ganoon. Nagsimula siyang magsalita ng ilang pilosopikal na keso tungkol sa kung paano siya tulad ng isang taong gustong mas mabilis na maging adulto tulad ng kanyang nanay at tatay ngunit ibinunyag niya ang masakit na katotohanan na ang kanyang relasyon ay palaging natatapos ng biglaan tulad ng kung paano nauwi sa diborsyo ang kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagsisikap na maging tulad ng mga nasa hustong gulang pakiramdam ni Luna ay isa pa rin siyang bata sa puso na nasasabik pa rin sa mga mas simple at parang bata. Hindi sumasang-ayon si Ryudo at sinabi na tulad ng mga sports car ay ginawa para sa kasiyahan si Luna ay palaging masaya at masayahin na papaligiran ng mga tao sa kanyang paligid na ginagawang mas maliwanag ang buhay para sa kanila.
Ginamit ni Ryudo ang kanyang mga palso at sinabing mahilig talaga siya sa mga sports car na nagpabilis ng tibok ng puso ni Luna pagkatapos marinig ang kanyang pagkakatulad at ito ay nagpainit sa kanya. Sinabihan ni Luna si Ryudo na makipagkarera sa kanya sa istasyon ng tren at makita siyang tumakbo na pagtanto niya na kahit hindi niya kayang makipagsabayan gusto pa rin ni Ryudo na makasama si Luna. Sa telepono kinausap ni Luna si Nickel na nagbabala sa kanya na ang mga lalaki ay baboy ngunit hindi sumang-ayon si Luna at sinabi kay Nickel na tama ang nararamdaman niya kay Ryudo at gusto niyang ipagpatuloy ang pakikipag-date sa kanya ngunit sinabi ni Nickel na hindi siya nagtitiwala kay Ryudo. Kinabukasan pareho sina Ryudo at Luna sa parehong case ng telepono at ngumiti sila sa isa't isa. Biglang pumasok ang guro at ipinakilala ang isang bagong estudyante at kapag pumasok ang estudyante sa klase parang huminto ang oras para kay Ryudo bilang kanyang dating mahal si Maria ay nagpapakita bilang kanyang bagong kaklase. Nagiging ligaw ang klase hinahangaan si Maria at ang kanyang kagandahan ngunit ang pagkakita sa kanyang mukha ay nag-udyok kay Ryudo na maalala noong tinanggihan niya siya. Ramdam ni Ryudo na magiging maayos siya dahil mayroon na siyang body ng girlfriend sa Luna. Gayunpaman napansin ni Maria si Ryudo na kasalukuyang gumagawa ng mga plano na layuan siya. Naglakad ang guro sa tabi ni Ryudo at sinabihan si Maria na dapat siyang umupo doon sa tabi niya na ikinagulat ni Ryudo. Pagkatapos ay nagsimula na silang mag-usap at masaya si Maria na nasa tabi niya ito at maaari silang maging magkaibigan muli ngunit walang balak si Ryudo na kaibiganin ang baka na ito at planong lumayo. Pagkatapos ng klase lumabas si Ryudo sa klase at doon hinihintay siya ni Nicole sinasabing sumama sa kanya. Pumunta sila sa isang burger joint para mag-usap kung saan mukhang asar si Nicole sa kanya at sinabihan siyang umupo ng tahimik na parang isang mabuting aso habang si Mommy Nicole ay tinatapos ang kanyang pagkain bago ito lumamig. Sinabi ni Nicole kay Ryudo na bukas ay kaarawan ni Luna at nagalit si Nicole nang makitang hindi alam ni Ryudo ang tungkol dito. Lumayo siya sinabihan siyang ipagdiwang ang kaarawan ni Luna at paligayahin siya ngunit hindi alam ni Ryudo kung paano at kung ano ang gusto ni Luna kaya hiniling niya kay Nicole na tulungan siya. Ipinakita ni Ryudo kay Nicole ang case ng telepono at sinabi sa kanya na gusto rin niyang sorpresahin si Luna at pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang pumayag si Nicole na tulungan siya alang-alang sa kaligayahan ni Luna. Samantala may nagpa-picture sa dalawa mula sa labas. Kinaumagahan na bigla si Ryudo nang makitang naghihintay si Luna sa istasyon at ipinaliwanag ni Luna na ginawa niya ito para makapag-usap sila bago sila makarating sa paaralan. Ipinakita ni Luna ang pinakamalaking takot sa bawat nobyo ang group chat ng makapangyarihang babae na nagsasabi tungkol sa pakikipag-date niya kay Nicole. Humihingi si Luna ng paglilinaw sa kanya kaya tinakpan ni Ryudo ang kanyang takip at sinabi kay Luna na gusto niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan pagkatapos malaman kung kailan ito mula kay Nicole. Humingi ng paumanhin si Ryudo dahil hindi niya alam ang kanyang kaarawan ngunit sinabi sa kanya ni Luna na ayos lang at pumasok muna siya sa paaralan na iwan si Ryudo mag-isa. Nagtataka si Ryudo kung ano ang nangyari at naisip niya na nagseselo si Luna pagkatapos makita ang kanyang reaksyon kaya ginawa niyang misyon na bigyan si Luna ng kaarawan ng mga pangarap. Sa kaarawan ni Luna dinala siya ni Ryudo sa Harajuku pagkatapos sabihin sa kanya ni Nicole at nabaliw si Luna sa lugar. Pagkatapos ay kinuha niya si Luna para uminom ng bubble tea sinunod ang payo ni Nicole na talagang ikinatuwa ni Luna. Nag-aalok si Luna na magbayad para sa kanyang tsaang ngunit tumanggi si Ryudo sinabi sa kanya na nakuha ni Big Daddy Ryudo ang bayarin. Pagkatapos tinanong ni Ryudo si Luna kung ano ang iniisip niya tungkol sa bubble tea habang tinitingnan ang mapa ng bayan at pagkatapos niyang sabihin na ito ay mabuti sinimula ni Ryudo na bulabugin ang bawat detalye kung bakit masarap ang bubble tea. Buong linggo na pala si Ryudo sa pag-inom ng bubble tea sa iba't ibang tindahan para mahanap niya ang pinakamaganda para kina Luna at Luna nakikinig lang sila at nag-uusap habang unti-unting nawawala sa isip. Napagtanto niyang pumalit na naman ang kanyang nerd side at ipinaliwanag niya kay Luna na nag-aral siya ng bubble tea dahil gusto niya ang mga ito. Nagulat si Luna sa narinig na gusto ni Ryudo na magustuhan ang bubble tea para sa kanya at habang nararamdaman ni Ryudo na masasaktan si Luna sa pagdinig nito ngumiti si Luna at humalukip-kip sa kanyang nerdy na palso na sinasabi sa kanya na ang bubble tea na ito ay ang pinakamahusay na magagawa niya. Pagkatapos pumunta sila sa iba't ibang tindahan at sumubok ng iba't ibang uri ng bubble tea.
Sa isa sa mga tindahan sinabihan siya ni Luna na humigop ng kanyang tsaa at nagsimulang magpanik si Ryudo bago bigyan ang kanyang sarili ng hindi direktang halik na inilabas ang kanyang utak, ngunit humigop si Luna pagkatapos sinabi sa kanya na mas matamis ang lasa pagkatapos na dumampi ang kanyang mga labi dito. Ginagawa siyang tiklop sa kanyang mga panunokso. Pagkatapos nasa Cloud9 si Ryudo na may isang mainit na batang babae tulad ni Luna na nakikipag-date sa kanya ngunit pagkatapos ay ipinagdiriwang din ng mag-asawa ang kanilang relasyon sa isang regalo. Inilabas ni Ryudo ang kanyang pitaka na lungkot at sinabi kay Luna na mayroon lamang siyang 1,000 yen. Tinanong siya kung may gusto ba siyang regalo para sa kanyang kaarawan sa ganoong halaga. Kinuha ni Luna ang mapa ng bayan kung nasaan ang kanilang paglalakbay at sinabi kay Ryudo na ang mapa ay higit pa sa sapat para sa kanyang regalo dahil ito ang tanging mapa sa mundo na sumusubaybay sa kanilang pakikipagsapalaran sa kaarawan ng bubble tea. Sinabi ni Luna na aalagaan niya ang mahal at hiniling sa kanya na dalhin siya sa higit pang mga petsa bago sila parehong tumakbo sa paglubog ng araw. Kinabukasan mas lalong nagchichismisan ang mga estudyante tungkol kay Luna tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng maraming boyfriend at kung paano niya hindi inilabas ang kanyang wallet kapag nakikipag-date. Pakiramdam ni Ryudo ay nagbago na ang mga chismis at iniisip niya kung sino ang nagkakalat nito. Si Ryudo ay gumugol ng tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigan na nang-aasar sa kanya na tinatawag siyang swerteng ngunit si Nickel ay sumulpot at parehong si Ren at Yusuke ay tumakas dahil sa takot sa mga babae. Alam kung ano ang nangyari sa petsa, pinuri ni Nickel si Ryudo bilang isang freak ngunit sinabi sa kanya na mayroong isang bagay na mas mahalaga at nahuli ni Ryudo. Alam niyang pinag-uusapan niya ang mga chismis na parehong ikinagagalit ni na Ryudo at Nickel. Kinabukasan binati ni Maria si Ryudo at inalok siya ng cookies na tinanggap niya. Pagkatapos nagbabahagi sila ng isang kwaderno pagkatapos hindi dalhin ni Maria ang kanya at magkadikit ang kanilang mga kamay. Humingi ng paumanhin si Maria para sa kanilang nakaraan at sinabi kay Ryudo na nakikita niya ngayon kung gaano siya kababalaghan at gusto niya ang kanyang mga sanggol. Nagsimulang magpanik si Ryudo ngunit nabawi ang kanyang katahimikan at sinabi kay Maria na mayroon na siyang kasintahan. Tinanong ni Maria kung sino ito na nagmamakaawa sa kanya na ibuhos ang tsaa at halos gawin niya ito ngunit sinabi kay Maria na hindi niya masabi sa kanya. Pakiramdam ni Ryudo kapag alam ng mga tao na nililigawan siya ng babaeng tulad ni Luna, pagtatawanan siya ng mga tao kaya pinili niyang manahimik. Pagkatapos nakita ni Ryudo si Luna na papunta sa isang silid kasama ang isang random na dude na humiling sa kanya na lumabas kasama niya ngunit sinabi ni Luna na mayroon na siyang baby daddy. The guy asks who it is pero sabi ni Luna hindi pwede since mahiyain ang boyfriend niya. Sinimulan niyang kutsain ang kanyang kasintahan dahil sa pagiging boring na talunan ngunit ipinagtanggol ni Luna si Ryudo, sinabing hindi siya boring at gusto nitong igalang ang nararamdaman nito. Sinabi ni Luna na hindi niya ikinahihiya na makasama ang kanyang mahiyaing kasintahan at ito ay nag-isip kay Ryudo kung gaano siya katanga sa pag-iisip na ikinahihiya ni Luna na siya ang kanyang kasintahan. Pagkatapos tumalon si Maria at nagsimulang magsalita tungkol kay Luna, sinabi kay Ryudo na kilala niya ang isa sa mga ex ni Luna. Sinabi ni Maria na si Luna ay isang taong makasarili na gustong iwan ang mga lalaki at bayaran ang mga ito sa kanilang pakikipag-date sa kanya ngunit hindi naniniwala si Ryudo sa kalokohan ni Maria na inaalala kung paano nag-alok si Luna na magbayad at kung gaano siya kasansero sa pakikipag-date. Tinanong ni Ryudo si Maria kung sinabi niya ito sa sinuman at sinabi niya na dapat malaman ng lahat ang tungkol dito dahil si Luna ay isang taong gustong magpalit ng iba't ibang dudes bawat oras. Naiinis si Ryudo nang marinig ang kanyang mabahong bibig at sinabihan niya si Maria na isara ang kanyang maruming bitag at ipagtanggol si Luna sa pagiging isang mahusay na kasintahan. Ang marinig niyang sinabi iyon ay naisip ni Maria na kilala ni Ryudo kung sino ang nobyo at hinihiling sa kanya na sabihin sa kanya kung sino ito. Hindi na makayanan bumangon si Ryudo sa galit, nakuha ang atensyon ng lahat at sumigaw ng buong puso na siya ang pinakamakapangyarihang kasintahan ni Luna na ikinagulat ng lahat at ng kanilang mga ninuno. Hindi makapaniwala ang ilan sa mga kaklase ngunit si Luna na mismo ang nagkumpirma na totoo ito na ikinagulat nilang lahat. Napagtanto na si Luna ay nakikipag-date sa isang talunan tulad ni Ryudo ay nagbago ng chismis na ginawang parang anghel si Luna at ginagawang kasinungalingan ang mga chismis tungkol sa kanya. Nang makitang nangyari ito, tumakbo si Maria sa pagkabigo ngunit hinabol siya ni Ryudo at tinanong siya kung siya ang nagkakalat ng chismis.
Inamin ni Maria na siya nga ang nagpakalat ng tsismis na may layuning manatili sa itaas at hindi hayaan ang kanyang kambal na kapatid na si Luna na kunin ang anumang bagay mula sa kanya. Ang pag-unlad na ito ay nabigla kina Ryudo at Maria, ipinaliwanag na sila ay magkapatid na kambal na naghiwalay ng maghiwalay ang kanilang mga magulang. Si Maria ay nagkwento tungkol sa kanyang mga pagkabigo tungkol sa kung paano mula noong sila ay mga bata si Luna ay palaging ang spoiled naghahanap ng pansin habang si Maria ay natigil na nahihirapang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Si Maria ang naantig pagkatapos ng diborsyo, kinailangang palitan ang kanyang pangalan at hindi patas ang pakikitungo, ngunit doon niya napagtanto na kailangan niya maging katulad ni Luna para maging tunay na masaya. Ngayon gusto na niyang maging lovable girl gaya ni Luna, pero talo pa rin siya dahil lahat mahal si Luna at hindi siya, kaya naman nagpakalat siya ng chismis kahit na sa tingin niya ay mali ang kilos niya. Sinabi ni Ryudo kay Maria na maaari siyang makiramay sa kanya, nagkakaroon ng sarili niyang mga isyu na nagbubukas tungkol sa kanyang nararamdaman at nag-aalala tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya. Nakikita kung gaano kahanga-hanga si Luna bilang isang taong nagniningning tulad ng araw, palaging nagulat si Ryudo kung gaano siya kaiba sa kanya. Ngunit sinabi ni Ryudo kay Maria na ang pagpipilit sa sarili na maging ibang tao ay sasaktan lamang ang sarili. Sinabi niya sa kanya na umaasa siyang makahanap si Maria ng taong mahal niya na gusto niyang magbago upang maging isang taong mahal niya. Nagulat si Maria at nadulas siya, ngunit sinalo siya ni Ryudo gamit ang kanyang malinis na palso. Sinabi ni Maria kay Ryudo na iwan siya ng mag-isa at nang siya ay umalis, siya ay nahulog na nagkakasalungatan. Pagkatapos hinarap ni Luna at nang nakakatakot na si Nicole si Ryudo, ngunit sa halip na pag-alitan siya, ipinakita ni Nicole ang kanyang paggalang sa kanya sa pagsasabi sa lahat ng katotohanan tungkol sa pagiging manliligaw ni Luna. Habang pauwi, tinanong ni Luna si Ryudo kung okay lang ba siya sa katotohanang ibinunyag niya at sinabi niya sa kanya na oo dahil pagod na siya sa mga taong nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Naantig kay Luna kung gaano kalayo ang handang gawin ni Ryudo para sa kanya at nagsimula siyang umiyak nang makita kung gaano kachat ang kanyang kasintahan. Humihingi ng paumanhin si Luna sa hindi pagsabi sa kanya tungkol sa pagiging magkapatid nila ni Maria dahil hindi tama ang oras, ngunit tiniyak ni Luna na mabuting tao si Maria. Inamin ni Luna na nag-aalala siya na maniwala si Ryudo sa mga chismis. Tiniyak niya sa kanya na wala siyang pakialam dahil ang mahalaga lang sa kanya ay kung sino si Luna ngayon, na isang kahangahangang tao na may kapanipaniwalang katawan na minahal niya at ang nakaraan ay hindi mahalaga at ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Ang marinig ang sinabi nito ay naantig kay Luna at tinulak siya na itigil ang pag-aalaga sa kanyang mga chismis. Samantala nagtatampo pa rin si Maria, tumatanggi sa nararamdaman para kay Ryudo, ngunit pilit niyang tinatanggihan ito. Kinabukasan, pagkatapos ibunyag ang katotohanan, kinabahan si Ryudo sa pag-iisip kung ano ang magiging reaksyon ng paaralan sa pakikipag-date niya kay Luna. Ngunit walang nagbabago at walang sino man ang nagsimulang kutsain siya bilang isang tauna na hindi karapat-dapat para kay Luna, at si Ryudo ay napanatag nang makita iyon. Pagkatapos ng paaralan, binuhay ni Luna si Ryudo, sinabi sa kanya ang parehong paraan na gusto niyang malaman ang kanyang mga interes. Gusto rin ni Luna na pasukin ang mga interes at libangan ni Ryudo, kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang gawin kapag libre siya. Sinabi ni Ryudo na wala siya, kaya sinimulan niya itong akusahan na kinikiliti ang sarili niyang atsara sa mga viewer at mga larawan niya. Ngunit mabilis niyang sinabi sa kanya na mahilig siyang manood ng mga live stream ng gaming na ikinalito ni Luna kung ano iyon. Nagsimulang maggiking muli si Ryudo tungkol sa kanyang paboritong streamer na TN at kung paano niya nalaman ang lahat tungkol sa kanya habang si Luna ay nakikinig sa kanya ng may blankong mukha. Tumingin si Ryudo kay Luna na pagtantong ay sakay siya at nagsimulang magpanik, ngunit nagising siya at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya ang isa sa mga stream na pinag-usapan niya. Sabay silang nanunood ng batis at namula si Ryudo nang makitang papalapit sa kanya si Luna. Naging interesado si Luna sa gusto ni Ryudo at naiisip niya na kung mas gusto siya nito kaysa dati, gusto niya itong halikan. Kinabukasan humingi ng payo si Ryudo sa kanyang mga kaibigan kung paano hahalikan si Luna, ngunit nagsimula silang magsabunutan dahil sila mismo ay hindi pa nakahiga sa isang babae. Upang ipakita ang kanilang suporta, plano nilang tulungan siya sa lahat ng kanilang makakaya sa kabila ng kanilang kakulangan ng karanasan habang unti-unting nagiging bato dahil sa selos.
Sinabi nila sa kanya na ang paghalik ay imposible dahil lahat sila ay talunan na may mga pangit na labi kaya sa halip na halikan iminungkahi ni Ryudo ang makapangyarihang paghawak sa kamay. Pagkatapos hiniling ni Ryudo kay Luna na makipag-date sa susunod na katapusan ng linggo sa Yuno Park at nasa sabik siya gustong pumunta doon ng mahabang panahon. Sa klase na abala si Ryudo iniisip ang mga plano niya sa paghahawak ng kamay ni Luna nang hilingin sa kanya ng guro na sagutin ang isang tanong na hindi niya pinapansin. Ibinigay sa kanya ni Maria ang sagot tinulungan siya at hiniling na huwag siyang kamuhian pagkatapos ng nangyari na sinabi niyang hindi niya ginagawa at ang kanyang mga salita ay nagpapula kay Maria. Sa petsa inilabas ni Luna ang isang bento para kay Ryudo na ikinagulat niya. Binuksan niya ito at nasira ang pagkain ngunit sinabi ni Ryudo kay Luna na ayos lang at kumain ito ipinakita sa kanya na ito ay masarap. Masaya ang pakiramdam ni Ryudo na nakikipag-date kay Luna ngunit may kung ano sa kanyang isipan at napansin ito ni Luna kaya tinapos ni Ryudo ang bento para ibahin ang usapan ngunit nag-aalala pa rin ito sa kanya. Pagkatapos sumakay sila sa isang bangka kung saan muntik ng madulas si Luna at gusto siyang sunggaban ni Ryudo ngunit tumalon siya sa bangka nang walang tulong nito sinisira ang pagkakataon niyang hawakan ang kanyang kamay. Habang nasa biyahe alam ni Ryudo na may isa pa siyang pagkakataong gawin ito kapag bumaba siya sa bangka ngunit nabigo siyang muli nang bumaba si Luna ng mag-isa. Nang maglaon na sa malalim na isip si Ryudo iniisip kung paano niya ito gustong hawakan dahil sa pag-ibig ngunit natatakot din siya na baka masaktan siya nito at hindi siya komportable na maging katulad niya sa mga makasariling ex niya. Nang makita ang malungkot na mukha ni Ryudo naisip ni Luna ang pinakamasama kaya sinabi niya kay Ryudo na alam niyang gusto nitong makipaghiwalay sa kanya ngunit nagsimulang magpanik si Ryudo sinabi sa kanya na siya ay mali at na hindi nito gustong makipaghiwalay sa kanya. Luna's relieved hearing his confirmation and asks him what's wrong kaya sinabi ni Ryudo sa kanya na gusto niya ng isa pang boat ride kasama niya na masaya namang sumang-ayon si Luna. Sa pagkakataong ito ipinakita ni Ryudo ang kanyang katapangan ipinaabot ang kanyang kamay upang tulungan siyang makasakay sa bangka habang gusto siyang hawakan ng mas matagal. Sa bangka naghulog ng bomba si Luna sinabi kay Ryudo kung gaano siya kasaya na hinawakan niya ang kanyang kamay na inamin na gusto niyang hawakan ang kanyang kamay ng matagal at inamin din ni Ryudo na siya ay pareho. Nang marinig iyon pumaibabaw sa kanya si Luna at humalik pinahiya ang iba pang romance anime MC. Hinarap ni Luna si Ryudo sinasabi sa kanya kung paano niya gustong mapalapit sa kanya at para sila ay tunay na nagmamalasakit sa isa't isa. Sa pagsakay sa bangka muling hinawakan ni Ryudo ang kamay ni Luna para bumaba sa bangka ngunit sa pagkakataong ito tumanggi si Luna na bumitaw. Sa kanilang paghawak kamay nakaramdam ng kahihiyan si Luna dahil ito ay isang bagay na hindi pa niya nararanasan noon at sinabi niya kay Ryudo na sa tuwing malapit ito sa kanya lalo itong nahuhulog. Samantala hindi maalis ni Mariette si Ryudo sa kanyang isipan dahan-daang umibig sa kanya at nagpaplanong bitag ang sanggol at nakawin siya palayo kay Luna. Sa isang restaurant tinuturuan ni Ryudo ng English si Luna na pinaghirapan niya. Nabasa nila ang isang linya tungkol sa isang lalaki na nagsisinungaling at ginamit ito ni Luna at niloko si Ryudo na sinasabi sa kanya na siya ang lalaking sa tingin niya ay hindi magsisinungaling at manluloko sa kanya at masaya si Ryudo na marinig ang kanyang papuri. Sa kanyang pag-uwi ipinaalala ni Luna kay Ryudo na malapit na ang kanilang isang buwang anibersaryo at nagmumungkahi ng isang petsa sa beach. Matapos marinig ito tumingin sa ibaba si Ryudo naisip siyang nakabikini at pumayag na umalis. Kinabukasan bumalik ang kanilang mga resulta ng pagsusulit at masaya si Luna na napabuti ng mga turo ni Ryudo ang kanyang Ingles. Ngunit habang nilalandi nila ang isa't isa pinagmamasdan sila ni Maria na nagseselos. Nang maglaon hinintay ni Maria na matapos si Ryudo sa pagtatapon at hiniling sa kanya na tulungan siya sa pag-aaral upang sila ay magkalapit ngunit patuloy siyang tinatanggihan ni Ryudo tinatanggihan na kalimutan ang kanyang nakaraan at ayaw niyang masaktan si Luna. Gayunpaman patuloy na nagte-text sa kanya si Maria at tumanggi si Ryudo na aliwin ang kanyang interes. Pagkatapos lumitaw si Luna handa na para sa petsa at dumating sila sa beach na tuwang-tuwa. Ipinakita ni Luna ang kanyang bikini at hindi makapaniwala si Ryudo kung gaano siya biniyayaan ng mga Diyos para mapunta siya sa isang body gaya ng kanyang magiging baby mama. Sinimulan niya itong panunokso alam niyang pinipigilan niya ang sarili mula sa pagtataas ng tolda at hinayla siya sa dalampasigan.
Pagkatapos hiniling niya sa kanya na maglagay ng screen sa kanyang katawan at habarin ang kanyang bikini habang ginagawa ito at nang gawin ito ni Ryudo nagsimula siyang humajejek at gumawa ng masasayang ingay tinutulak si Ryudo sa kanyang limitasyon at pinagtataka siya kung paano ang lahat ng iba pa. Hindi pinalaki ng mga boyfriend sa mundo si Mr. Naninigas habang nandoon pagkatapos nilang maglaro sa dagat at mabasa ang sarili. Inipon ni Ryudo ang kanyang lakas ng loob at sinabi kay Luna na maganda ang hitsura niya sa kanyang bikini na nagpapaluhod sa kanya at namula. Inamin ni Luna na sinubukan niya ang higit sa 100 swimsuits habang iniinis si Nicole na naghihintay ngunit pagkatapos malaman na ito ay para sa isang petsa tinulungan siya ni Nicole sa kanyang mga kuko at gusto ni Ryudo ang parehong mga kuko at bikini. Biglang dumating ang bagyo at pinilit silang itigil ang kanilang date at pagkatapos tawagan ang kanilang mga magulang nag-book sila ng isang silid upang manatili sa gabi at maiwasan ang bagyo ngunit sa halip na dalawa nag-book sila ng isang silid sa mas murang presyo. Habang naliligo si Luna si Ryudo ay nagpapanik alam niyang hindi niya inihanda ang pinakamakapangyarihang goma ng kasiyahan at nagsimula siyang mag-isip kung gabi na ba siya ay naging isang lalaki. Alam niyang wala siyang abs nagsimula siyang mag-crunch at nagulat si Luna na nagwo-workout si Ryudo kaya gusto niyang maramdaman ang abs nito ngunit tumanggi si Ryudo pagkatapos makaramdam ng hindi komportable. Sa kanyang paliligo pinagsisisihan niyang hindi niya hinayaang hawakan ni Luna ang kanyang abs habang iniisip kung gusto ba niyang gawin ito sa kanya ngayong gabi. Pagkatapos maligo napansin ni Ryudo ang kanilang higaan at ang kanyang isipan ay nagsimulang gumala ngunit nang makita niya ang mukha ni Luna na walang makeup ipinaalala nito sa kanya ang kanyang kapatid na si Maria kaya ginamit niya ang kanyang pulso at sinabing mas cute si Luna kapag walang makeup. Nang maglaon hindi makatulog si Ryudo at si Luna habang nagkakaroon ng parehong mga isyo ay inalok si Ryudo na gawin ito sa kanya. Habang nararamdaman ni Ryudo na hindi pa handa si Luna nararamdaman ni Luna na pinahihintay niya si Ryudo ng masyadong matagal. Sinabi niya kay Ryudo na siya ang kauna-unahang naghahangad sa kanya ng higit na pagpapalagayang loob sa kanya at na minahal niya ito ng husto kaya't ang pagnanais niyang gawin ito sa kanya ay lalo pang lumakas. Pakiramdam niya ang paggawa nito sa kanya ay magpaparamdam sa kanyang katawan at puso kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig at pagkarinig nito sinabi sa kanya ni Ryudo na okay lang na maghintay hanggang sa siya ay tunay na handa dahil ang nararamdaman niya ay pag-ibig at hindi pagnanasa. Nang marinig ito naging mabangis si Luna at hiniling niya sa kanya na hawakan siya. Kaya niyakap siya ni Ryudo pinahahalagahan ang kanyang amoy at kung gaano kalambot ang kanyang katawan at sinabi sa kanya ni Luna na gusto niyang gawin ito muli minsan at pagkatapos natutulog sila habang magkahawak ang mga kamay. Habang sila ay natutulog na magkasama si Maria ay nag-iisa sa kanyang silid nagtatanong kung paano siya magiging higit na katulad ni Luna at nakawin si Ryudo mula sa kanya. Kinabukasan inihatid ni Ryudo si Luna pauwi at pagkatapos nakasalubong niya si Nicole sa kanyang trabaho. Pinakain niya ito ng libreng pagkain at napasaya si Nicole nang marinig kung gaano kahusay ang pakikitungo ni Ryudo kay Luna. Sinabi niya kay Ryudo na si Luna ay napakaklingi at lahat ng mga ex niya ay tinatrato siya ng masama para dito. May pilosopikal na kalokohan ang sinabi ni Nicole tungkol sa kung paano kailangang pantayan ang pagiging clinginess ni Luna ng isang taong makakatanggap nito at may 2 buwang sumpa si Luna kung saan niloko siya ng lahat ng mga ex niya bago matapos ang 2 buwan. Binalaan ni Nicole si Ryudo na habang mahal siya ni Luna ang kanyang trauma ay nag-aalala sa kanya na gagawin din ito ni Ryudo kaya hiniling ni Nicole kay Ryudo na ay pangako na huwag niyang ipag-alala si Luna at tiniyak ni Ryudo sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang bagay na makakasira sa kanilang relasyon. Pagkatapos tinawagan siya ni Luna mula sa telepono ni Maria na sinasabi sa kanya na kailangan niya itong makilala kaagad sa paaralan. Nang maglaon sa paaralan nakilala niya si Luna sa isang madilim na silid ng imbakan at nakiusap siya sa kanya na igalaw ang kanyang mga pitchel na ikinalito ni Ryudo kung gaano siya kawalang katiyakan. Samantala ang totoong Luna ay nasa bahay tinatawagan si Nicole at sinasabi sa kanya kung paano si Ryudo ang para sa kanya. Nagiging agresibo ang peking Luna hinahabol si Ryudo ngunit sa iba't ibang laki ng melon na pagtanto ni Ryudo na hindi siya si Luna kundi si Maria. Napagtanto ni Ryudo na siya ay nakaset up kay Maria na may parehong boses bilang Luna sa telepono ngunit si Maria ay nakiusap sa kanya na gawin ito sa kanya na sinasabi kay Ryudo na maaari niyang makuha siya para sa kanyang oras hindi tulad ng paggawa nito kasama si Luna.
Nangangako siyang hindi sasabihin kahit kanino at hindi niya kailangang gumawa ng pangako na antalahin siya sa pipe. Gayunpaman tinanggihan ni Ryudo ang kanyang alok, sinabi kay Maria na kay Luna lamang ang kanyang puso at hindi magiging patas kay Maria na hindi makaramdam ng tunay na pagmamahal. Biglang dumating ang security guard at nakitang nakabukas ang pinto ngunit nakatakas sila. Pagkatapos kahit na may tensyon sa hangin, inamin ni Maria kay Ryudo na gusto niya siya at gustong i-jingle ang kanyang mga kampana mula nang pag-alitan siya nito dahil sa mga chismis. Kahit ngayon nararamdaman ni Maria na tinanggihan niya ang kanyang alok hindi lang para kay Luna kundi para protektahan din siya. Alam ni Maria na hinding-hindi siya maaaring maging numero uno niya at mali ang ginawa niya, ngunit nasasaktan siya ng labis na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ibinunyag niya na ito ang unang pagkakataon na umibig siya at ngayon alam na niya kung ano ang naramdaman ni Ryudo noong sinira niya ang puso nito. Nagsimulang umiyak si Maria, humihingi ng paumanhin sa pagtanggi sa kanya at habang gusto siyang aliwin ni Ryudo alam niyang lalo itong magpapalala. Gayunpaman umiiyak si Maria sa kanyang balikat na sinasabi sa kanya na hayaan siyang umiyak saglit lang. Kinabukasan pagkatapos ng nangyari kay Maria, napagtanto ni Ryudo na kailangan niyang putulin ang pakikipag-ugnayan sa kanya upang matupad ang kanyang pangako kay Nicole. Gayunpaman ang buong paaralan ay chismis tungkol sa kanya para sa panluloko kay Luna at ang kanyang pagpapakita ng larawan nila ni Maria noong isang gabi. Samantala sinabi ni Ryudo na hindi siya ang kumuha ng litrato at nangako sa kanya na itatanggi niya ang lahat ng chismis. Idinagdag niya na maaari niyang ihinto ang pakikipag-usap sa kanya at i-block ang kanyang numero. Biglang nagpakita sina Luna at Nicole at si Luna ay nagsimulang umiyak, hindi napigilan ang kanyang emosyon sa pag-aakalang niloko siya ni Ryudo at tumakas. Pero hindi siya hinahabol ni Ryudo at sinampal siya ni Nicole, tinatawag siyang isang kahihiyan. Pagkatapos ay tinitingnan ng lahat si Ryudo na para siyang basura at iniisip niya kung ano ang maaari niyang gawin ng iba. Makalipas ang ilang linggo, nagpadala si Ryudo ng mga mensahe kay Luna na nagsasabi sa kanya na nagsisisi siya ngunit hindi niya binasa ang alinman sa mga ito. Sinubukan pa ni Ryudo na pumunta sa kanyang bahay ngunit tulad ng duwag niya wala siyang ginagawa. Sa panahon ng bakasyon sa tag-araw, ginugugol ng mga kaibigan ni Ryudo ang kanilang oras sa beach ngunit mas gusto nilang manood ng mga live stream sa halip at doon ay nakakita sila ng isang bagay na ikinagulat nila. Pinadalhan nila si Ryudo ng larawan ni Luna kasama ang ilang tanned handsome dude at ito ay nabigla kay Ryudo sa kanyang kaibuturan. Pumunta siya sa dalampasigan para komprontahin ang mga ito at napagtanto niya kung gaano siya katanga sa pagkuha kay Luna. Pagkatapos ay natagpuan niya si Luna kasama si Nicole kumukuha ng mga larawan at nakikipagkaibigan sa bagong lalaki. Napagtanto nilang naroon si Ryudo at hiniling niya kay Luna na kausapin siya. At nang makita kung gaano siya ka-tense, ipinakilala ng bagong lalaki ang kanyang sarili kay Ryudo bilang tiyuhin ni Luna, si Rose, na nagpapakita ng kanyang suporta para kay Ryudo. Pagkatapos ay nagalit si Nicole, sinabi kay Ryudo na itutulak niya ang kanyang kamao sa isang lugar na hindi sumisikat ang araw. Ngunit nagpakita si Rose at pinakalma si Nicole na sinasabi sa kanya na mayroon siyang trabaho upang paalisan siya. Pagkatapos nilang magkaroon ng ilang privacy, ipinagtapat ni Ryudo ang katotohanan tungkol sa kung paanong si Maria ang nagtapon sa kanya noon at kung paano siya umamin sa kanya ngunit tinanggihan niya. Humihingi ng paumanhin si Ryudo sa ginawa niyang pag-aalala kay Luna ngunit naiintindihan niya, alam niya kung anong klaseng tao talaga si Ryudo at hindi nakakagulat si Luna na nahulog ang loob ni Maria sa kanya. Nagpapasalamat si Luna kay Ryudo sa pag-aliw sa kanyang kapatid habang siya ay umiiyak at sinabi sa kanya na pinahahalagahan niya ito. Sinabi sa kanya ni Luna na hindi siya kailanman nagalit sa kanya, alam kung ano siya at hindi siya tumugon sa kanyang mga mensahe dahil nasira ang kanyang telepono. Ipinagtapat niya kay Ryudo na natatakot siyang tanungin siya tungkol sa mga chismis dahil hindi niya akalaing sisirain ni Ryudo ang kanyang tiwala. Ngunit pagkatapos ang makita siyang pumunta sa beach upang kunin siya ay nagpapasaya sa kanya at gusto niyang patuloy itong makasama. Pagkatapos pumunta si Ryudo sa bahay ng pamilya ni Luna upang magpalipis ng gabi at sinimulang rising ang kanyang lola na sinasabi sa kanya na mukhang nasa 20s siya para purihin siya. Pagkatapos ay naghulog si Luna ng bomba at hiniling kay Ryudo na manatili sa kanya sa buong tag-araw at tinanggap ni Ryudo ang kanyang alok. Kinaumagahan nagising si Ryudo na nasa ibabaw niya si Luna, ginaisang siya at hindi siya makapaniwala sa nakikita niya.
Pagkatapos nagtatrabaho sina Ryudo at Luna sa beach house at habang si Luna ay isang pro si Ryudo ay isang noob na natututo sa kanyang paraan. Pagkaraan ng mga araw dalawang mukhang NTR ang lumitaw at nagsimulang manligaw kay Luna at nang makita kung gaano siya hindi komportable si Ryudo ay biglang tumalon at dahil sa kanyang malutong na aura hindi sila komportable. Kaya sinabi ni Luna sa kanila na si Ryudo ang kanyang baby daddy na dahilan upang umalis sila. Nakakainis si Luna na patuloy siyang tinatamaan ng ganoong uri ng dude at pinasalamatan niya si Ryudo sa pagpunta doon upang tulungan siya. Nang makitang nag-aaral si Ryudo sa kanyang break pinuri siya ni Luna at nagsimula silang mag-usap tungkol sa kanilang kinabukasan pagkatapos ng klase. Nagsimulang magkwento si Luna tungkol sa kanyang mga kaibigan kung paano nagsisikap si Nicole para makakuha ng pera para makapag-aral ng manicure at si Akira na gustong sumali sa fashion school. Hindi tulad ng kanyang mga kaibigan inihayag ni Luna na nakaramdam siya ng pagka-burnout pagkatapos niyang maabot ang kanyang layunin na makahanap ng lalaking makakasama niya sa buhay. Matapos mabaygo ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang masayang pamilya gusto ni Luna na lumikha ng sarili niyang pamilya maging isang ina na may mga anak at magkaroon ng asawa na kayang i-jiggle ang kanyang mga pitchel araw-araw ng may pagmamahal. Pagkatapos marinig ang tungkol sa kanyang panaginip naisip ni Ryudo ang kanyang hinaharap at gusto niyang si Luna ang nasa loob nito. Sa kusina nagsimulang magpanik si Luna sa kanyang lola tungkol sa kawalan ng patatas. Sinabi niya sa kanyang lola na gusto niyang sorpresahin si Ryudo sa pamamagitan ng pagluluto sa kanya ng isang espesyal na bagay. Ngunit naroon si Ryudo nakikinig sa lahat. Pagkatapos ay mag-grocery sila kumuha ng patatas at kinuha ni Luna ang mga pinamili sa kanya para mahawakan niya ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay tinulungan ni Ryudo si Luna sa pagluluto paghiwa ng mga carrot at naramdaman ni Luna na para silang mag-asawa. Pagkatapos ay natapos na silang magluto at pinakain ni Luna si Ryudo kung saan sinabi niya sa kanya na masarap ang lasa nito na napagtanto ni Luna na ang pakikipag-date sa kanya ay kahanga-hanga. Samantala umuwi si Maria nang sabihin sa kanya ng kanyang ina na bibisitahin nila si Lola na may bisita si Luna at ang kanyang kasintahan. Nang marinig ito nagulat si Maria at sinabi niya sa kanyang ina na hindi siya sasama sa kanya upang bisitahin ang Lola. Bumalik kay Luna nagulat siya nang marinig na hindi darating ang kanyang ina at si Maria at napagtanto niyang gusto siyang iwasan ni Maria. Ipinaalam ni Luna kay Ryudo ang tungkol sa malayong relasyon nila ni Maria na hindi siya nakita sa loob ng maraming taon at hindi siya nakilala nang lumipat siya sa parehong paaralan na kasama niya. Bagamat gusto siya ni Luna pakiramdam niya ay kinasusuklaman siya ni Maria pagkatapos ng lahat ng dapat niyang pagdaanan. Pero umaasa pa rin si Luna na magkakaayos sila. Tiniyak ni Ryudo sa kanya na gagawin niya kung bibigyan niya ng oras si Maria. Nang marinig ito nasasabik si Luna hindi gustong maging kapatid ni Maria ngunit makipagkaibigan muna sa kanya nang hindi alam ng mga tao na magkapatid sila para mabagal niya ito nang walang anumang pressure. Pagkatapos umuwi si Kurosa dala ang telepono ni Luna puno ng mga mensahe at ang mga TikToks mula sa kanyang Ryudo ay nagsimulang tumingin sa kanya pataas at pababa gustong gawin ang wuho ngunit pinigilan ni Luna na gustong gumawa ng TikToks kasama niya. Nang matapos ang part-time na trabaho iniabot ni Kurosa kay Ryudo ang kanyang bayad na tinanggihan niyang kunin. Ngunit nakumbinsi siya ni Kurosa na sapat na ang pagbili ng maraming midnight fun robbers. At kinuha ang kanyang payo nagsimulang maghanap si Ryudo ng regalo at nahanap ito. Pagkatapos ng kanyang treasure hunt bumalik si Ryudo at nahanap si Luna sa kanyang yukata na kumikinang na parang kinang. Tinawag siya ni Ryudo na cute ngunit sinimulan siyang panunokso ni Luna dahil sa pagkakaroon ng mahinang reaksyon kaysa noong nakabikini siya na tinawag siyang degenerate. Mamaya pumunta sila sa summer festival nagkakagulo at naglalaro. Habang naghihintay sa isang pila umalis si Luna at sinubukang bumili ng singsing na moonstone ngunit sinabi sa kanya ng nagbebenta na sold out na ito at dapat na bumalik si Luna sa susunod na taon. Pagkatapos sinabi ni Ryudo kay Luna na unang beses niyang makasama ang isang batang babae na may suot na yukata at hindi pa siya nakakapunta sa isang festival bago kumain ng caramel apples at hotdog. Matapos marinig ang kanyang mga salita ay isiniwalat ni Luna na ang caramel apple ang unang binilhan ng kanyang ama sa kanyang ina at ang kanilang relasyon ang kanyang pinapangarap na pakasalan ng unang taong kanyang nililigawan. Biglang huminto si Luna nagtataka kung bakit hindi si Ryudo ang maaaring maging first love niya sa halip na lahat ng kasuklam-suklam niyang ex.
Sinasabi niya sa kanya na sa lahat ng ginagawa nila nagawa na niya ito sa kanyang mga ex. Nagsimulang umiyak si Luna na nagnanais na ito ang kanyang unang pagkakataon at gustong burahin ang kanyang mga alaala para makasama niya si Ryudo sa unang pagkakataon. Gayunpaman sinabi ni Ryudo kay Luna na siya ay mali at na siya ay nagkaroon ng kanyang unang pagkakataon sa tuwing siya ay nakakaramdam ng isang bagong emosyon patungo sa kanya na hindi niya naranasan sa ibang tao. Naglabas siya ng regalo para sa kanilang 2 buwang anibersaryo at ang Moonstone Ring na gusto ni Luna kanina na nagpapaalala sa kanya kay Ryudo. Si Luna ay nagsimulang umiyak sa tuwa at sinabi kay Ryudo na ang pakikipagkita sa kanya ay ang pinakamagandang regalo na mayroon siya. Sinabi ni Ryudo kay Luna na marami pa silang magagawa at gusto niyang gawin ito kasama siya sa unang pagkakataon. Habang hinahangaan ni Luna ang kanyang bagong singsing nagsimulang pumutok ang mga paputok na parang perpektong wingman. At nang makita kung gaano ito kaganda niyakap ni Luna si Ryudo gustong mapalapit at sinabi sa kanya na ang kanyang damdamin ay patuloy na lumalaki para lamang sa kanya. Nagkatinginan sila sinasabi kung gaano nila kamahal ang isa't isa at naghahalikan sa ilalim ng mga paputok na nagtatapos sa kanyang bakasyon sa tag-init. Sa paaralan habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan nakita ni Luna si Maria at nilapitan siya ngunit lumalayo siya ayaw makipag-usap. Nang makita ito naalala ni Ryudo ang sinabi ni Luna tungkol sa pagnanais na makipagkaibigan kay Maria at kung paano ito hindi nagsimula. Habang kasama ang kanyang mga anak na lalaki sinimulan nilang litsyon si Ryudo para sa paggugol ng tag-araw kasama ang kanyang sanggol na mama sa halip na gugulin ito na parang mga talunan sa kanila. Bigla hiniling ni Ryudo sa mga lalaki na maglaan ng oras sa ibang pagkakataon para makasama nila siyang maglaro ng survival game kasama ang mga babae. Sa laro ang mga batang babae ay nagsusuot ng mga damit pang sundalo para sa laro at ang mga lalaki ay gustong singgutin sila habang ang mga babae ay kumukuha ng mga larawan. Nang makita siyang nalantad sinabihan ni Ryudo si Luna na magtakpan ngunit hindi sumang-ayon si Nicole at sinabing ang mga melon ay pinakamahusay kapag ipinakita. Matapos mapansin ng mga kaibigan ni Ryudo kinausap sila nina Akari at Nicole at kapwa nagsimulang mamula sina Yusuke at Ren dahil hindi pa sila nakakausap ng mga babae noon. Habang may hawak na baril kinulit ni Luna si Ryudo na sinasabi na hindi lang ang paintball na baril ang nagpapaputok ng puting likido at nang makita ito nagsaselo sina Ren at Yusuke. Pagkatapos sinimulan nila ang laro at pinupuntirya ng mga lalaki si Ryudo na umalis sa kanilang wimp team sa pamamagitan ng pagkuha ng kasintahan. Bigla silang tinambangan ni Akari at nagbukas ng pagkakataon para barilin ni Ryudo si Ren. Nang makitang natalo ang kanyang kaibigan gusto ni Yusuke na maghayganti at nagsimulang magpasabog muntik ng matamaan si Ryudo ngunit tumalon si Akari mula sa likuran dahilan upang tumakas si Yusuke at mabaril ni Ryudo. Biglang lumitaw si Nicole at binaril si Ryudo na nagpoprotekta kay Luna at iniwan nito si Luna at Nicole. Sa panghuling showdown nagbar ang dalawa ngunit nagwagi si Luna na nanalo sa laro. Pagkatapos ng round isang sinabi ni Luna kay Ryudo na napakakul niya sa pagprotekta sa kanya mula kay Nicole. Samantala pinuputol ni Nicole ang sarili niyang mga kuko naghahanda para sa round 2 para ipakita sa mga tanga kung sino ang kanilang mommy. Sa round 2 naglilinis si Nicole ng bahay na nagpapatunay na ang paglalaro ng Todd ay may mga benepisyo nito. Pagkatapos ng laro nawala ni Luna ang kanyang mahalagang buwan at bituin na hikaw ngunit pagkatapos ay natagpuan ang mga ito sa kanyang bag pagkatapos tumingin ng mas mahaba at pagkatapos makita ang hikaw nagtaka si Ryudo kung bakit sinusuot lang ito ni Luna sa isang tabi. Pagkatapos magkasama silang lahat at pagkatapos magsimulang mag-usap si Akari tungkol sa mga airsoft gun tumunog si Yusuke at sinimulang ayapang ang bawat detalye tungkol sa kanila pinalabas ang kanyang panloob na geek at naging sanhi ng pagkawala ng ulo ng mga babae ngunit nagawa ni Akari na sumunod. Ibinunyag ni Nicole na si Akari ay isang anime fan at ito ay naging sanhi ng pagyayakapan ni Akari kung bakit walang ginawang mali si Griffith. Out of nowhere tumunog si Nicole at nagsimulang magyakan tungkol sa buong kasaysayan ng nail fashion dahilan para mawala ang lahat ng brain cells ng mga lalaki. Ang makitang nag-uusap sila ay nagiging insecure si Luna dahil sa walang interes ngunit sinaway siya ni Nicole na sinasabing si Ryudo ang interes ni Luna. Sa kabila ng pag-ibig sa paligid niya ayaw ni Nicole na makipag-date kahit kanino hindi siya makamove on sa ex niya sa pagiging cool at edgy niya at mahal pa rin siya pagkatapos nilang mag-date ng 2 linggo.
Itinuro ni Ren na maaaring virgin pa si Nicole at natapakan niya ang kanyang mga paa na nagsabi sa kanya na isara ang kanyang bibig. Sa pakikipag-usap tungkol sa pag-ibig sinabi ni Akari na bilang isang maikling batang babae gusto niya ng isang matangkad na lalaki at marinig ito kinuha ni Yusuke ang kanyang pagbaril at ipinakita ang kanyang taas na humahanga kay Akari. Pagkatapos umuwi sina Nicole at Akari para gawin ang kanilang trabaho habang ang mga lalaki ay umuwi para maglabas ng likido pagkatapos nilang makipaghang kasama ang mga babae. Habang nag-iisa ipinagpatuloy ni na Ryudo at Luna ang araw at nakikipag-date para sumakay sa Ferris wheel. Napagtanto kung gaano kahigpit ang kanilang mga espasyo romantiko ang pakiramdam ni Ryudo gustong halikan si Luna. Ngunit nagsimulang magsalita si Luna tungkol sa isang manga na minsan niyang binasa na may dalawang halik sa loob ng Ferris wheel sa buong tagal at hiniling kay Ryudo na gawin din ito. Pagkatapos pumayag umupo si Luna sa tabi niya at hinalikan siya. Magkayakap sila at sa panahong iyon sinabi sa kanya ni Luna kung gaano niya ito kamahal at hiniling sa kanya na tapikin ang kanyang ulo upang sabihin sa kanya na siya ay isang mabuting babae. Tinatapik at hinahaplos niya ang ulo nito at mas lalong naging ligaw si Luna. Pagkatapos ipinahayag ni Luna kung gaano siya kasaya na magagawa nila ang mga bagay sa unang pagkakataon na magkasama at malapit na ang kanilang 3 buwang anibersaryo ngunit hiniling ni Luna kay Ryudo na ihinto ito sa pagdiriwang dahil ang tanging iniisip niya ay ang makasama siya araw-araw. Inamin ni Luna na ang makasama niya ang unang pagkakataon na talagang nakaramdam siya ng pagmamahal at ang makita ang kanyang ngiti ay gusto ni Ryudo na makasama siya magpakailanman. Si Ryudo ay nagsimulang mag-aral ng mas mabuti sa cram school kahit na tinanggihan ang alok ni Luna para sa mga petsa upang isang araw ay maging karapat-dapat siya sa kanyang pagmamahal. Sa cram school sumulpot si Maria at nagtago si Ryudo sa ilalim ng mesa at nagsimulang magpanik. Gumapang siya palayaw sinusubukang makatakas at halos mahuli kapag iniligtas siya ng isang random na dude. Pagkatapos ay ipinakilala ng dude ang kanyang sarili bilang Shugo at tinanong si Ryudo tungkol sa kung ano ang kanyang ginagawa tumatakbo palayo kay Maria. Ipinaliwanag ni Ryudo ang kanyang buong sitwasyon na nasa Walmart na bersyon ng domestic girlfriend at sinabi kay Shugo na gusto niyang patuloy na iwasan si Maria upang ihinto ang pag-aalala kay Luna. Bilang ultimate bro sinabi ni Shugo kay Ryudo na tutulungan niya siya sa pamamagitan ng pag-aalerto sa kanya sa tuwing magpapakita si Maria para talagang makapag-focus si Ryudo sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan ng klase ay naghahalal ng mga mag-aaral para sa komite ng pagdiriwang ng paaralan at si Maria ay nagboluntaryong sumali. Nang makita iyon nag-volunteer na rin si Luna gustong mapalapit kay Maria. Nang makitang nagboluntaryo si Luna muling sumama si AKA at kumilos na parang wingman sa pamamagitan ng pagpili kay Ryudo para samahan sila. May natitira pang pwesto hinirang ni Ryudo si Yusuke na sa kaibuturan ng kanyang kalooban ay gustong sumali para mapalapit kay Akari. Pagkatapos nahati ang komite at hindi nagtagal para maging chummy sina Yusuke at Akari sa isa't isa. Sa kabilang banda si Ryudo ay natigil sa pagitan ng dalawang mabangis na kapatid na babae kung saan gustong kainin ng magkapatid ang kanyang kinang. Sinimulan nila ang kanilang trabaho sa pamamagitan ng pagtingin sa mga polyeto upang makakuha ng ilang inspirasyon at sinasamantala ni Luna ang pagkakataong mapalapit kay Maria sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa ilang cute-looking boy bands. Ngunit hindi interesado si Maria sa mga cringe as soy boys na iyon at mas interesado siyang manood ng mga video game streamer na ikinagulat ni Ryudo. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang mga paboritong streamer kasama si Maria na nakakasabay sa kanya ngunit mabilis siyang huminto na pagtantong hindi naiintindihan ni Luna ang isang salita na sinabi niya. Nang maglaon idiniin ni Ryudo si Maria nang mag-pop up si Shugo alam kung ano ang mga alalahanin ni Ryudo. Kaya nag-uusap sila at pagkatapos makarinig ng mga issue tungkol sa mga babae sinabi ni Shugo kay Ryudo na dati siyang playboy kapag kumikinang siya. Ipinakita niya kay Ryudo ang isang larawan ng kanyang sarili na mukhang isang wimp ngunit inihayag na kahit bilang isang wimp ay mayroon siyang isang batang babae na tunay na nagmamahal sa kanya at ang babaeng iyon ay may pananagutan sa kanyang glow up. Gayunpaman nakipaghiwalay si Shugo sa kanya matapos makuha ang lahat ng atensyon at ngayon medyo pinagsisisihan niya ito. Nang maglaon sa kanilang talakayan si Luna ay naglabas ng ilang mga disenyong pambabae para sa pagdiriwang ngunit tinutulan siya ni Maria na nais na ang pagdiriwang ay angkop din para sa mga lalaki.
Nagsimula silang magtalo at humingi ng opinyon kay Ryudo at habang mas gusto niya ang ideya ni Maria sinabi niya na wala siyang ideya para hindi masaktan si Luna. Nagulat si Ryudo sa guro tungkol sa nangyari at sinabi niya kay Ryudo na wala silang sapat na oras kaya kailangang gawin ni Ryudo ang huling desisyon. Sa kanyang pag-uwi nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga disenyo ngunit pagkatapos ay nakasalubong niya si Maria sa parehong istasyon ng tren. Nagsimula siyang magpaalam kay Ryudo tungkol sa kung paano siya lumipat ng paaralan dahil sa diborsyo ng kanyang ina at kung paano siya bilang isang bata ay palaging nahuhuli sa likod ni Luna. Ipinagtapat ni Maria kung gaano niya kinasusuklaman si Luna sa pagkakaroon ng lahat ng wala sa kanya at pagiging wala sa kanya ngunit ngayon gusto ni Maria na pasayahin si Luna. Matapos ang lahat ng masamang bagay na sinabi niya kay Luna gusto ni Maria na patawarin siya ni Luna at maging kaibigan niya. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Maria naramdaman ni Ryudo na nawala ang kanyang discomfort sa paligid niya at pagkatapos ay sumakay sila sa parehong tren at umuwi ng magkasama. Biglang nadula si Ryudo at nalaglag ang isa sa kanyang mga libro at binasa ni Maria ang libro at ngayon ay alam na niya na pumapasok siya sa parehong cram school kung saan patuloy niyang iniiwasan siya. Gayunpaman inihayag niya na alam na niya at talagang pinapanatili niya ang kanyang distansya mula sa kanya. Sa bahay nag-text si Luna tungkol sa kanyang pakikibaka upang mapalapit kay Maria ngunit pagkatapos malaman ang katotohanan mula kay Maria sinabi sa kanya ni Ryudo na tutulungan siya nito alam na gusto ni Maria ang parehong bagay. Sa pagdiriwang ng palakasan sa paaralan nakikipagkompetensya si Luna sa isang karera at pinasaya siya ni Ryudo na nagbibigay sa kanya ng lakas upang manalo sa karera. Pagkatapos sa scavenger hunt kinuha ni Luna ang isang papel at hinayla si Ryudo mula sa karamihan bago siya dinala sa finish line at nanalo sa karera. Ibinigay ni Luna ang kredito kay Ryudo sa pagsuporta sa kanya na naging dahilan kung bakit siya nagwagi at ipinahayag na ang papel ay nagsasabi kay Luna na dalhin ang isang taong mahal niya na nagpablush kay Ryudo. Samantala si Maria at Akarip ay nagbibihis para maging cheerleader at pinuri ni Akarip si Maria na mukhang merienda. Inihayag ni Maria na narito ang kanyang ina upang manood at iyon ang dahilan kung bakit siya nagboluntaryong maging isang cheerleader. Biglang huminto si Maria at nakita niya ang kanyang ina na kasama si Luna nakangiti hanggang sa tainga bago tumakbo si Maria na nakaramdam ng kaguluhan. Samantala pagkatapos niyang purihin si Luna tinanong ng nanay si Luna kung narito si Maria dahil gusto niyang makita itong gumanap pagkatapos niyang sinasadyang maglaan ng oras para sa kanya. Nang marinig ito hinanap siya nina Luna at Ryudo at nakita ni Ryudo si Maria sa rooftop. Nagsimulang sabunutin si Maria sinasabing nanay niya iyon at nasasaktan siyang makita ang kanyang ina na kasama si Luna. Sinabi niya kay Ryudo na umalis ngunit tumanggi siya sinabi kay Maria na nagmamalasakit siya sa kanya bilang isang kaibigan. Nang magkasalungat ang kanyang damdamin sinabi ni Maria kay Ryudo na gusto niya siya at hiniling sa kanya na ihinto ang pagiging mabait sa kanya upang hindi na niya ito magustuhan. At habang nangyayari ito pinakinggan ni Luna ang lahat at lumayo. Pagkatapos ng kaganapan bumalik sila sa komite pinipili ang mga disenyo at hinimok sila ng guro na pumili at humingi ng opinyon ni Ryudo. Natitisid pa rin siya sa kanyang mga salita at sinabihan siya ni Luna na patumbahin ito at itigil ang pagsisinungaling para sa kanyang kapakanan. Pagkatapos marinig iyon nagbigay siya ng tapat na opinyon pinili ang disenyo ni Maria. Sa kanyang pag-uwi si Luna ay kumilos ng malamig sa kanyang paligid at sinabi sa kanya na sa palagay niya ay mas bagay si Maria para sa kanya kaysa sa kanya pagkatapos makita kung gaano magkatulad ang kanilang mga interes. Noong una naisip niya na ang pagkakaiba nila ang nagpaganda ng kanilang relasyon ngunit pagkatapos na mas magustuhan siya na pagtanto ni Luna kung paano sila nabubuhay sa magkaibang mundo. Ibinunyag niya na alam niyang kasama niya si Maria sa rooftop at ngayong alam niyang gusto talaga ni Maria si Ryudo hindi alam ni Luna kung maaari pa silang mag-date. Sinabi sa kanya ni Luna na ititigil niya ang pakikipag-ugnayan sa kanya saglit at tumakas siya habang si Ryudo ang maliit na asong babae ay hindi humahabol sa kanya hindi alam kung ano ang sasabihin. Samantala iniisip ni Maria kung paano dapat nagsinungaling si Ryudo at pinili ang disenyo ni Luna kaysa sa kanya. Tumingin si Maria sa kanyang manika at naalala noong inalis ito ni Luna sa kanya at nagseselos ito ngunit pagkatapos ay hiniling ni Maria kay Luna na ibalik ito at ibinalik niya ito ng may kabaitan.
Napagtanto ni Maria kung gaano kabait si Luna at kung paano niya gustong maging masaya si Luna sa piling ni Ryudo, ngunit salungat pa rin siya sa sarili niyang nararamdaman para sa kanya. Kinabukasan ibinigay ni Ryudo ang natapos na disenyo ng pamphlet sa mga guro, pagkatapos ay naabutan niya si Luna na may kausap sa telepono at nakinig siya nalaman na may kakilala siya. Nakita niya si Nicole at iniisip niya na malamang alam niya kung sino ang tumatawag. Tumalikod si Nicole at sinabi kay Ryudo na takot sa kanya na nabigo siya sa kanya dahil sa hindi niya nagawang lalaki at mapasaya si Luna. Pagkatapos ng klase hinabol ni Akari si Ryudo at hiniling na kausapin siya ng pribado, pagkatapos ay sinabi ni Akari kay Ryudo na maaaring magkaroon ng sugar daddy si Luna at ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Ryudo. Paliwanag ni Akari habang binibili niya ang bagong sliced in half Gojo action figures, nakita niya si Luna na nakikipagkite sa isang matandang lalaki habang may dalang mamahaling bag. Iniisip ni Akari na ang lalaki ay isang estudyante sa kolehiyo at sa walang ingat na ugali ni Luna iniisip niya na maaaring talagang may sugar daddy si Luna, lalo na nang malaman mula kay Nicole na ang relasyon ni Luna at Ryudo ay nasa bin. Nag-aalala si Akari kay Luna at iyon ang dahilan kung bakit sinasabi niya ito kay Ryudo. Nang marinig ito, sinabi ni Ryudo kay Akari na nagtitiwala siya kay Luna at pagkatapos ay tinawag niya si Shugo para sa kanyang tulong. Kinabukasan pumunta si Shugo sa paaralan kung saan naglalaway ang lahat ng babae sa kanya at nandoon siya para alamin kung sino ang sugar daddy at iulat muli kay Ryudo. Bigla silang inorasan ni Akari, nagsimulang mag-tweak at sinabi kay Ryudo na si Shugo ang sugar daddy na nakita niya kasama si Luna. Napagtanto kung ano ang nangyayari, hindi makapaniwala si Shugo na nagawa ni Ryudo ang isang body na tulad ni Luna, habang napagtanto ni Ryudo na hindi si Shugo ang sugar daddy ngunit isa sa mga ex ni Luna. Pagkatapos nagsimulang mawala si Ryudo sa kanyang sarili sa puot, tinawag si Shugo na isang taksil habang ginigising ang kanyang Sharingan. Gayunpaman isiniwalat ni Shugo na hindi siya ex ni Luna kundi ex ng kaibigan ni Luna na si Nicole. Hindi makapaniwala si Ryudo na si Shugo ang sketchy at edgy two-week boyfriend ni Nicole na nakikinig sa Linkin Park araw-araw. Ipinaliwanag ni Shugo na nakilala niya si Luna nang nagkataon at ibinigay niya ang kanyang numero dahil kailangan niya itong makausap para makapagplano sila ng sorpresa para kay Nicole sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng alok na magpalipis ng isang gabi kasama si Shugo. Gayunpaman tinanggihan niya ang ideya ni Luna dahil nakonsensya siya sa pakikipaghiwalay kay Nicole para lang makipaglokohan sa ibang mga babae. Alam ni Shugo na nasasaktan ng husto si Nicole dahil sa kanya kahit na siya lang ang nagkagusto sa kanya noong siya ay wimp pa. Ibinunyag ni Shugo na si Nicole ay dating isang wimp na tulad niya at na ang kanyang heartbreak kasabay ng diborsyo ng kanyang mga magulang ay naging masama na siya ngayon. Ginamit ni Ryudo ang kanyang Naruto Talk no Jutsu at sinabi kay Shugo na mapapatawad ang nakaraan at kung mayroon pa rin siyang nararamdaman para kay Nicole dapat niyang gawin iyon. Samantala nakaupong mag-isa at malungkot si Luna nang lumitaw si Nicole at may dalang pagkain para pasayahin siya, ngunit biglang may lumitaw na mga gwapong mukhang pusit na NPC na gustong magpaswerte sa kanila. Bumalik kasama si Shugo, pumasok ang mga lalaki at sinabi kay Ryudo na ang kanyang babae at si Nicole ay hinaharas ng mga dudes. Sinubukan ni Nicole na tanggihan ang mga hamak na ito ngunit mas nagiging agresibo sila habang tinatanggihan niya sila. Ngunit pumasok si Ryudo tulad ng Chad niya at kinuha si Luna, iniwan si Nicole sa mga aso. Gayunpaman lumilitaw si Shugo at sinabing pag-aari niya si Nicole, ipinakita sa kanila kung sino ang tatay sa pamamagitan ng pagkuha kay Nicole mula sa kanila. Hindi makapaniwala si Nicole sa kanyang mga mata at nagsimulang humarap kay Shugo bago sumunod sa kanya at nagsimulang umiyak. Habang niyayakap siya ni Shugo, napagtanto ni Ren na natalo siya sa labanan habang sinabi ni Yusuke sa mga lalaki na aamin siya kay Akari pagkatapos na makita ito. Gayunpaman pagkatapos umamin ni Yusuke, tinanggihan siya ni Akari at pinagalitan siya sa pag-amin sa kanya kahit na wala silang alam tungkol sa isa't isa. Sinabihan niya si Yusuke na huwag ituring ang pag-ibig bilang isang laro at seryosohin ito habang inaalagaan ang kanyang nararamdaman. Napaluhod si Yusuke at sinabi sa kanya ni Luna na tinatrato ni Akari ang pag-ibig ng may paggalang, lalo na't mayroon siyang mga lalaki na umamin sa kanya para lamang sa kanyang hitsura ng mag-isa nang hindi nakikipagkaibigan sa kanya upang makilala siya. Nang maglaon na pagtanto ng tatlong stooges na sila ay sumipsip sa pag-ibig, ngunit pinupuri nila si Ryudo sa pagiging isa lamang na maaaring makakuha ng kanyang sarili ng isang babae.
Biglang naalala ni Ryudo si Luna at tumakbo palayo para hanapin siya. Dinaanan sina Nicole at Shugo na magkayakap at Maria sa paaralan. Nadatnan niya si Luna sa balcony at nagsimula silang mag-usap. Ipinaliwanag ni Luna na kilala niya si Shugo mula sa isang larawan at nang makita niya ito ng random sa mga lansangan kailangan niyang itanong kung siya ba talaga iyon. Nagpasalamat si Luna kay Ryudo na dahil sa kanya nakabalik si Nicole kasama si Shugo, ngunit sinabi ni Ryudo kay Luna na dahil ito sa kanya. Nang makita ang pagmamahal ni Nicole kay Shugo, napagtanto ni Luna na ang pag-ibig ay umiiral kahit sa pagitan ng dalawang magkaibang tao. Sumang-ayon si Ryudo at sinabi kay Luna na gusto niyang makasama siya sa lahat ng oras na ito. Pagkalipas ng 2 linggo nagde-date sila at inihulog ni Luna ang sinabi kay Ryudo na nakikipag-date din si Nicole kay Shugo at pinaplano niyang i-seal ang deal sa pamamagitan ng pagkiliti sa kanyang adobo. Samantala sinabi ni Ryudo kay Luna na mula ng tanggihan nagkulong si Yusuke sa kanyang silid malamig na naglalaro ng kanyang sakit at ganoon din si Ren matapos mawala si Nicole kay Shugo. Bagamat hiling ni Luna sa kanila ang pinakamabuti at gusto niyang makasama silang muli, sinabi niya kay Ryudo na dapat silang bigyan ng oras na mag-isa. Kinabukasan dumating si Nicole sa paaralan at ang mga babae ay nagtanong sa kanya ng ilang maanghang na detalye, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Nicole habang nasasaktan na itinapon siya ni Shugo na ikinagulat ng lahat. Ipinaliwanag ni Nicole na gusto ni Shugo na mag-focus sa kanyang pag-aaral at sinabihan si Nicole na ihinto ang pakikipag-ugnayan sa kanya at kalimutan siya. Nang maglaon kinumpronte ni Ryudo si Shugo tungkol sa nangyari at sinabi niya kay Ryudo na alam niya kung gaano gusto ni Nicole ang kanyang atsara at kung paano pagkatapos. Patuloy niyang lalamunan ang kanyang glizzy nang walang tigil nakakagambala sa kanyang pag-aaral para sa pagsusulit. Alam ni Shugo kung gaano kahalaga ang oras kaya nakipaghiwalay siya kay Nicole. Hindi niya gustong iwan siyang nakabitin at alam niyang may mabubuting kaibigan siya sa tabi niya na bumubuhat sa kanya kapag lumuhad na siya. Matapos ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ni Maria, kapwa sina Ryudo at Luna ay nararamdaman na ang kanilang relasyon ay nasa gilid at alam nila na ang bawat pagkakamali ay isang landmine para sa kanilang relasyon. Sa isang restaurant tinawag ni Shugo si Ryudo na isang pipong birhen dahil sa pag-aalala kay Maria na sinasabi sa kanya na dapat siyang makihalubilo sa mas maraming babae at magkaroon ng mas maraming kaibigang babae, ngunit hindi sumang-ayon si Ryudo. Sinabi kay Shugo na hindi niya kailangan ng ibang babae maliban kay Luna na nagpakita sa kanya ng maraming magagandang bagay na nagbibigay kay Shugo reality check sa playboy niyang ugali. Samantala nakipagkita si Luna kay Nicole at niyakap nila ang isa't isa, umiiyak sa balikat ng isa't isa pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sa kanyang pag-uwi muling nakasalubong ni Ryudo si Maria, ngunit dahil nakatakda na ang kanyang isipan sinabihan niya ito na dapat silang tumigil sa pagkikita ng mag-isa. Sumang-ayon si Maria at sinabi kay Ryudo na pagkatapos ng nangyari sa rooftop mas naiisip niya si Luna at kung paano bilang isang kapatid palagi niyang ibinibigay kay Maria ang anumang hilingin niya at nag-aalala ito kay Maria na baka gawin muli ni Luna binibigyan si Ryudo sa kanya. Tumanggi si Maria na mangyari iyon dahil kahit gaano niya kamahal si Ryudo mas mahal niya pa si Luna. Habang lumalayo ng tuluyan si Maria, pinasasalamatan ni Ryudo si Maria sa pagiging unang taong minahal niya na nag-udyok kay Maria na lumayo ng may luhang tumutulo mula sa kanyang mga mata habang binibigyang pagsasara ang kanilang relasyon. Pagkaalis ni Maria tinawagan ni Ryudo si Luna upang marinig ang kanyang boses, ngunit biglang sumigaw si Maria para humingi ng tulong. Nang maabot siya ni Ryudo, tumakas ang ilang kilabot matapos siyang salakayin, ngunit narinig ni Luna ang lahat sa pamamagitan ng telepono. Pagkatapos ay pumunta sila sa pulisya at nawala ang hikaw ni Luna matapos siyang salakayin at sinabihan ng pulis si Ryudo na umuwi para mapasa kanila ang kaso. Pagkaraan ng mga araw sinubukan ni Ryudo na ipaliwanag kung bakit niya kasama si Maria, ngunit patuloy siyang pinagtatawanan ni Luna at dahil ayaw niyang masaktan pa siya sinabihan siya ni Luna na dapat silang maghiwalay. Ngayon pa lang ibinunyag ni Luna na naranasan niya ang isang bagay sa unang pagkakataon at iyon ang taong magsisimula ng hiwalayan at kinasusuklaman niya ito. Natutuwa siyang makipag-date sa kanya at pinasalamatan niya si Ryudo sa lahat. Nakapaligid sa kanila ang mga mag-asawang nagde-date at ipinapaalala nila sa kanila ang lahat ng magagandang sandali na kanilang pinagsamahan na ipinapakita sa kanila kung ano ang maaaring sa kanila.
Biglang gumapang ang isang maliit na bata na may dalang laruan at ipinaalala nito sa kanila ang sports car na nakita nila at ang bata ay gumapang pabalik sa kanyang masayang mga magulang. Hindi napigilan ang kanyang damdamin, nagsimulang lumuha si Luna, ngunit narinig niya ang isa pang sigaw sa tabi niya at nakita niya na si Ryudo ay lumuluha, nagpupusta na huwag makipaghiwalay. Si Ryudo ay desperadong sinusubukang ipaliwanag ang kanyang panig ng kwento na nakonsensya sa pagkakaroon ni Maria bilang kanyang unang pag-ibig, at si Luna na nakakaalam kung ano mismo ang kanyang nararamdaman ay humingi ng tawad at sinabi kay Ryudo na mahal siya nito, ngunit natatakot na siya ay kapuputin nito. Niyakap siya ni Ryudo, sinasabi sa kanya na ayos lang magkamali habang gusto rin niyang tumanda kasama siya. Niyakap nila ang lahat ng kanilang nararamdaman at humingi ng tawad si Luna sa kung gaano siya mali. Nang makita ang kanyang mukha, hahalikan na sana ni Ryudo si Luna nang ihampas ng bata ang laruan sa kanyang ulo na ikinatawa nilang dalawa. Nang maglaon, hinikayat ni Ryudo si Luna na tulad ng isang sports car gusto niyang ituloy niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya, at pagkatapos marinig iyon naghahalikan sila para masiyahan ang kanilang nararamdaman. Matapos mangakong iiwasan si Maria, humingi ng tawad si Ryudo dahil hindi na niya matutulungan si Luna na mapalapit sa kanya, ngunit isiniwalat ni Luna na gusto niyang maging higit pa sa mga kaibigan at maging kapatid sa halip. Ipinakita ni Luna ang kanyang mga hikaw at ibinunyag na ang kalahati ay kasama ni Maria, umaasang isusuot nila ito balang araw. Matapos marinig ito, hinanap ni Ryudo ang hikaw na nalaglag ni Maria at sinabi kay Luna na pinangangalagaan ni Maria ang hikaw, at sinabi kay Luna ang pagnanais ni Maria na pasayahin si Luna na nagbibigay ng kaginhawaan kay Luna. Kinabukasan, habang pinapalakpakan ng klase si Maria para sa kanyang kamangha-manghang mga marka, buong pagmamalaki ni Luna na ibinunyag sa buong klase na kapatid niya si Maria na ikinagulat ng lahat at ng kanilang mga lola. Maya-maya, habang galit si Maria sa ginawa niya, ibinalik ni Luna sa kanya ang hikaw at niyakap siya, sinabi sa kanya kung gaano siya kasaya na muli silang magkasama. Pagkatapos dumating ang iba pang mga mag-aaral at lahat sila ay nagsimulang panunukso kay Maria para sa pagiging kapatid ng ultimate buddy ng paaralan, si Luna. Ang makitang masaya ang magkapatid na babae ay nagbibigay ng ginhawa kay Ryudo tungkol sa kung gaano kalayo na ang kanilang narating. Makalipas ang ilang buwan, malapit na silang magpasko at mas malapit pa si Luna kay Ryudo, sumisigaw kung gaano niya ito kamahal para marinig ng publiko, kaya napatiklop at namula si Ryudo. Para sa Pasko, naisip ni Ryudo na sa wakas ay tinataka ng deal sa kanya, ngunit may iba pang plano si Luna na humihiling kay Ryudo na tulungan siya. Pagkatapos nilang maging magkapatid, gusto ni Luna na bumalik ang kanyang ama at pakasalan muli ang kanyang ina upang maibalik nina Maria at Luna ang kanilang buong pamilya. Ipinaliwanag ni Luna na minsan ay nagbasa siya ng librong katulad ng Parent Trap kung saan ang dalawang magkahiwalay na kambal ay nagsasama-sama at pinagbalikan ang kanilang mga magulang. Nagplano sila ni Maria ng isang hapunan upang pagandahin muli ang relasyon ng kanilang mga magulang, at gusto ni Luna na naroon si Ryudo bilang dahilan upang pumunta ang kanyang ama dahil gusto nitong makilala ang kanyang magiging manugang. Kinabukasan, sinimulan nila ang plano at nagsimulang magsulat ng mga liham si Luna para mabaliw ang kanyang mga magulang sa isa't isa. Biglang pumasok ang isang matangkad na gwapo, at ito pala ay si Yusuke na pamayat ng 2 toneladang timbang. Nang makita ang kasalukuyang Yusuke, hindi makapaniwala si Akari sa kanyang mga mata at nagsimulang tumiklop na sinasabi sa iba kung gaano siya ka-type ni Yusuke at kung paano niya gustong i-jiggle nito ang kanyang mga pitchel. Iminumungkahi nila na pumunta siya at yayain siya, ngunit tumanggi si Akari. Alam na magmumukha siyang desperado, lalo na pagkatapos niyang durugin ang kanyang puso. Ang makita ang lahat ng pag-ibig na ito ay nagdudulot ng sakit kay Nicole, kaya lumayo siya at nagsimulang isipin si Shugo na gustong kalimutan siya. Lumilitaw si Ren at sinusubukang ipagsapalaran siya. Ang makita ang kanyang pagpupersage ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating pagkatao, ngunit tinanggihan niya si Ren, sinabi na mayroon siyang kasintahan. Nang maglaon, sa wakas ay nagsimula ang katotohanan at nagsimulang magpanik si Ryudo pagkatapos niyang mapagtanto na ang pakikipagkite sa ama ni Luna ay maaaring maging isang deal breaker. Pagkatapos ay sinimulan niyang isagawa ang kanyang mga asal hanggang sa mapigil siya ni Santa Claus at Luna na magmukhang isang kabuoang donut. Dumating sila sa isang restaurant at naroon ang nanay ni Luna, nagpapanik, hindi alam kung bakit siya naroon. Ipinaalam sa kanya ng mga kapatid na babae na pumunta sila upang ipagdiwang ang Pasko bilang isang pamilya kasama siya at ang kanilang ama.
Ngunit ang marinig na darating ang tatay ay kinabahan si nanay. Then the dad came but it shocks them na may kasama siyang babae na hindi nila kilala. Ipinakilala ng ama ang babae bilang kanyang bagong asawa at naging sanhi ito ng pagkasira ng isip ni Luna at nagsimulang umiyak. Nang maglaon pinatahimik nila si Luna at inihatid siya ni Ryudo pauwi. Sa kanyang bahay hindi alam ni Ryudo kung ano ang sasabihin pagkatapos ng nangyari at planong umuwi. Ngunit pinigilan siya ni Luna at nakiusap na magpalipas ng gabi kahit na nakita niya ang reaksyon nito na naging sanhi ng pagkawala ng ulo ni Ryudo. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring manatili. Nagsimulang umiyak si Luna nakikiusap kay Ryudo na huwag siyang iwanan at itinulak siya sa isang pader habang humihinga ng malalim sa kanyang leeg. Pinipilit ni Luna ang kanyang mga limitasyon at sinabihan si Ryudo na pakawalan ang kanyang sentido komon at dalhin siya upang maranasan ang langit sa Pound Town. Biglang nilanat si Luna at bumagsak sa kanyang mga braso. Habang nagpapanik dinala ni Ryudo si Luna sa kanyang silid at sinimulang alagaan siya. Sa kanyang pagtulog hinawakan niya ang kanyang kamay gustong protektahan siya bilang ang babaeng mahal niya. Samantala sa lugar ng trabaho ni Nicole lumilitaw si Ren at nang halos mag-ipon siya ng lakas ng loob na magsabi ng isang bagay tumakbo si Nicole palayo sa cram school at hinarap si Shugo. Sinabi sa kanya ni Nicole na hihintayin niya siya at umalis siya. Gayunpaman naabutan siya ni Shugo at nilagyan siya ng scarf na nagpaiyak sa kanya. Habang si Ren ay nanunood mula sa malayo na pagtantong wala siyang pagkakataon laban kay Chatty Makhad. Samantala nasa bahay si Yusuke nagreregalo ng sub sa kanyang paboritong streamer hindi alam na sa ibang lugar gusto ni Akari ang kanyang atsara. Sa isang silid sa wakas ay bumitaw na si Maria at binati si Luna ng mabuti kasama si Ryudo. Bumalik kasama si Ryudo nakatulog siya sa tabi ni Luna. Kinaumagahan nag-almusal siya kasama si Luna at binigyan siya nito ng aguinaldo sa anyo ng iba't ibang lucky charm para sa kanyang pag-aaral. Si Ryudo ay may sariling regalo para kay Luna at dinala ito sa kanya habang nakadamit tulad ng isang takot na matandang lalaki na isang beses lang nagtatrabaho sa isang taon. Nakahanap si Luna ng mga hikaw sa loob ng kanyang mga regalo at nagsimulang maguluhan sinabi kay Ryudo na hatid niya sa kanya ang pinakakasiyahan. Sinabi niya kay Ryudo na sa tabi niya handa na niyang harapin ang hinaharap kasama na ang desisyon ng sarili niyang ama. Pagkaraan ng mga araw nakipagtsismisan si Luna kay Nicole at sinabi sa kanya na nadismaya siya matapos na hindi sinubukan ni Ryudo ang anuman habang natutulog sa tabi niya. Nang marinig ito pareho nilang napagtanto na si Luna ay may mga hot para kay Ryudo gustong gawin ito kasama niya at mag-hot yoga ng magkasama. Narinig kung gaano siya ka-in-love sinabi ni Nicole kay Luna na sa unang pagkakataon sa mahabang panahon sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang tunay na pag-ibig kay Ryudo. Makalipas ang mga araw dinala ni Luna si Ryudo sa isang photo booth habang suot ang kanyang bagong hikaw. Nagsisimula silang pumili ng mga costume at si Luna ay nag-cosplay kay Mai-san habang kumukuha ng mga larawan. Napansin ni Ryudo na parang mas clingy at inosenteng ekspresyon si Luna. Sinabi ni Luna kay Ryudo na ito ay dahil gusto niyang magkaroon ng kanyang mga anak.